Pwedeng makamatay yung fluid na yun. Palaki pa rin ang palaki yung tiyan ko, tapos nilagnat ako. Tagaktak yung pawis ko nun. Nakailang check-up kami sa center nun. May gamot na binigay, wala pa rin nangyari. Natakot na po ako. Ako nga po pala si Jerwin Abrico, 33 years old from Dasmariñas, Cavite. Yung lifestyle ko 3 years ago, sobrang mabarkada ako. Inom, tapos mga unhealthy food, mga maalat. Kasi akala ko dati, bata pa lang ako. So sabi ko, malakas naman ako kasi bata, wala pang nararamdaman. So every week, 3 to 4 times yung pag-iinom ko. Para sa akin, dun ako nare-relax. Ganun yung naging lifestyle ko. Nasabi na nga rin sa akin ng miss ko na mas mahal ko pa daw yung mga barkada ko. Bukod sa pag-iinom, yung nature po ng trabaho ko, puyatan po talaga. Dahil personal driver po ako, madaling araw na po ako nakaka-uwi, tapos minsan umaga na. December 2022, nagsimula yung nararamdaman kong sakit. Nilagnat ako. Imagine nasa kwarto kami noon, kasama ko yung pamilya ko. Sobrang lamig na ng aircon noon, pero grabe, tagaktak yung pawis ko noon. Ganun yung ng lagnat ko noon. Tapos ang laki ng tiyan ko, ang bigat ng pakiramdam ko. Hirap akong dumumi. Palaki pa rin ang palaki yung tiyan ko. Tapos nakapansin ng pamilya ko, papayat ako ng papayat. Ang hirap nun kasi hindi namin alam kung saan siya nanggagaling. Nakailang check-up kami sa center nun. May unang center na punta namin. Pina-x-ray yung tiyan ko. May nakitaan na mayroon daw isang bituka na hindi nagpe-perform. May gamot na binigay. After 1 week, wala pa rin nangyari. Lumala ng lumala yung naramdaman ko. Tapos may isang center kami pinuntahan. Inutasaw na ako ng whole abdomen. After nung makuha yung result, ni-request niya na dali na daw sa hospital. Nung tinignan na po ng doktor, sabi ng doktor, kailangan ko na pong i-admit. Delikado daw po yung fluid sa tiyan ko, baka daw humalo sa dugo. Kasi nga daw po, ascites fluid. Natakot na po ako noon, nangyayari sa akin yung ganito. Kinakabahan ako, tsaka nag-worry po kami nun kasi nga po, wala rin po kaming budget noon. Kasi syempre, pag napasok ka na sa hospital, tataas ng tataas yung bill. So, natatakot na kami kung saan kami kukuha. Si Mrs. noon, buntis pa siya dun sa bunso namin. Grabe yung stress niya, problema niya. Pero hindi niya lang pinapakita sa akin kasi nga po, ako yung nakahiga doon. Ayaw niyang ma-stress din ako, ayaw niyang marami akong iniisip, ayaw niyang maroblema ako. Kaya nilalakasan niya yung loob niya. So ayun po, nung nasa hospital na po ako, nakaschedule na yung pag-drain ng fluid sa tiyan ko. So una-una pong ginawa, din-drain po siya, binutasan. Ang ginagawa po kasi kadalasan may mga case po na ganun, isang beses lang. Pero ang nangyari po kasi sa akin, nung binutasan yung sa kanan ko, nung pag-check ng doktor kinabukasan, malaki pa rin yung tiyan po. So ibig sabihin, kailangan pang butasan dito sa kabila ulit. Kasi meron pala yung tinatawag na parang pader. Another ulit, binutasan ulit yung sa kabila ko para ma-drain po lahat. Ganun kalaki yung tiyan ko. 5 litro yung kailangang tanggaling fluid para lumiit ulit yung tiyan. 7 days ako nun sa hospital. Tuloy-tuloy pa rin yun. Hindi tinanggal yung tubo kasi nga po, may lumalabas pa rin paunti-unti. Sobrang payat ko nun paglabas ko ng hospital. Imagine, from 80 kilos paglabas ko ng hospital, 65 na lang ako. For 2 weeks. Ganun kabilis bumagsak yung timbang ko dahil sa fluid na yun. Hindi siya biro. Actually, pwedeng makamatay yung fluid na yun. Kaya kailangan kong magbawi. Nagkasakit ako December 2022. Pagpasok ng January 2023, dumaan sa newsfeed ko sa Facebook si Salveo. Napansin ko si Salveo. Sabi ko, maganda tong product na to. Baka pwede siyang makatulong sa recovery ko. Kaya nagtry muna ako ng Salveo. Ang una kong binili is yung trial pack. Nagsimula na akong uminom ng Salveo, 3 scoops, 3 times a day. Hanggang sa pagka nung naubos, bibili ako ulit. Tuloy-tuloy yun, buong taon ng 2023. So malaki yung naitulong niya sa katawan ko kasi bira na ako magkasakit. Tapos ang kagandahan doon is lumalakas talaga yung katawan ko. Imagine, nung uminom ako ng Salveo, paglabas ko ng hospital, after 2 months, nakabalik agad ako sa trabaho ko nun. Gumanda yung pakiramdam ko, lumakas yung pangatawan ko, tapos habang iniinom ko sa Salveo, binago ko na rin yung lifestyle ko dati. Hindi na ako nag-iinom. Healthy food na yung mga kinakain ko, pili na rin yung mga kinakain ko. Iwas na sa mga maalat, mga mamamantika. Dapat balance lahat. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ko ng Salveo, sobrang nakatulong talaga siya sa recovery ko. Nag-gym na ako ulit, naglalaro ako ng basketball, nakakapag-jogging na. Hindi na talaga bumalik yung dati akong nagka-fluid. Wala na. As in, wala na. Sobrang love na love ko to Salveo kasi sobrang laki ng naitulong at binago niya sa katawan ko, lifestyle ko. Ako si Jerwin Abrico at ito ang aking kwentong Salveo.